Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo lahat. Ako po si Alfred Texon at sa ating mga kababayan po dyan, ito po yung ating masasabing podcast or YouTube vlog natin ay magiging episode 1. So sa mga gustong makinig at sa mga ating pag-uusapan topic, pwede po kayong mag-like and subscribe sa ating YouTube channel para makasunod po tayo pa sa mga susunod na episode po, no? By the way, ang pag-uusapan natin topic ay sa kaalaman ng lahat, ang inyong pong lingkod, Alfred Texon, ay nag-trending sa YouTube, no? Sa under ng Off the Record vlog. Okay po. Kung saan pinag-usapan po yung topic na sabihin natin na isang uri ng profesyon na hindi nakikita ng mga tao dito sa atin. Pero nangyayari. At ito po ay tinatawag na diskarte o gimmick para kumita at magkapera. Yun po. So sa madalit salita, no, ako po ay isa dating from 1993 up to 2015, isa po akong male escort, no, or tinatawag natin na Magdalena sa babae, pero ito yung Magdalena version na lalaki. Nagtrabaho po ako ng ganyan. Nagsimula po kasi yan at nangyari way back 1993, no, during my high school days, no, malapit na akong graduate. At sasagutin po natin yung mga ibang katanungan dito sa YouTube at makinig po tayo at sana makatulong po kami sa inyo para makapagbigay ng information dissemination at sana makatulong din na huwag sanang gayahin o maging profession din ng mga nagbabalak, no? So ito po yung unang tanong nila, bakit mo ginawa ito, Alfred? Ginawa ko po ito kasi dahil nung araw galing ako sa pamilya na walang pera, no? Mahirap lang ang buhay. Pero pinilit nila akong makapag-aral ng maayos kahit na wala silang pera, yung magulang ko. So, by the way, isa-isa lang ako, wala akong kapatid. Nakagisnan ko magulang. At pinilit nila akong pag-aralin sa private kahit walang pera, pero ginapang ka para mabigay sa yung magandang edukasyon, no? Kaya lang, nung ako po ay nag-aaral ng high school sa isang private school, siyempre mayaman yung kaklase mo, maingit ka, papasokan ka na ingit. Bakit? Kasi may mga gamit sila, mga bagay na wala ka, yung mga branded na damit, sapatos, accessories, bags, wala ako lahat nun, eh. At siyempre nagkikwentuhan sila at ako hindi ako makasali kasi wala akong mga ganong gamit, eh. So naisipan kong gumawa ng paraan, kaya ako naging isang masasabi natin callboy na pinasok ko noong 1993. Yun po. Pag sinabing callboy, ako po sumasama o nagbibigay ng kasiyahan sa mga nangangailangan. Ito man po ay isang sexual o escort service o sa kahit anong paraan para samahan mo isang tao para bayaran ka. Mostly ang mga guests ko dito yung mga gay community po, bakla, sila is yun po mga customer natin at merong mga ilang matrona po, ano. So yun po, kaya may pumasok kasing inggit sa akin, para makuha ko yung mga bagay na gusto ko, pinasok ko ito. So second question natin na pag-uusapan, may nagtanong dito, may nag-alaga ba sa'yo, Alfred, nung araw? Sa ganitong profession po kasi walang nag-aalaga, no? Maaring occasionally acquaintance lang po, one night stand. Pag nakilala ka, may mangyari sa'yo, within 2 hours tapos na kayo, babayaran ka. Tapos maswerte kung babalikan ka pa o tatawagan ka ulit, no? Siguro tatagal lang first meeting, second meeting, third meeting, pero yung nag-aalaga, tingin ko wala. Although may mga bakla na nag-offer sa akin ng magandang buhay na daling ka sa abroad, pag-aralin ka, pero dinecline ko lahat yun. Kasi katwiran ko parang siguro kung aalagaan ako, nag-offer sa akin,
itataguyod yung buhay mo. Pero sabi ko nga sa sarili ko, mahirap yung maging stick to ano. Sabi ko, ang primary objective ko kasi kumita ng kumita. Ang katwiran ko kasi pagka inalagaan ko o nag-solo ka o tumigil ka sa isa, limitless ang kilos mo limitado. So, sabi ko, marami akong turn down na offer Kaya sabi ko nga, wala mag-aalaga sa'yo. Maalala ka lang nila pag gagamitin ka o whatsoever, tatawagan ka. Pero hanggang doon lang Ang namamagitan sa inyong dalawa rito, yung tinatawag na lust. Yung sexual attraction over a different person or same gender or opposite sex. So lust lang yan most likely. Yun po. Sa ating pangatlong question, nakalagay dito, ano-ano profession ng mga client mo? Sabi din. Kasi nung pinasok ko to, gulat ako kasi may kanya-kanyang profession, may mga abogado may mga engineer, may mga doktor, may mga teacher, may pare, halo-halo may janitor, may white collar job, may mga blue collar jobs. Kasi ang inyo pong lingkod sa, hindi kayo maniniwala, sabi ko nga sa off the record video vlog na umabot ng 20,000 yung customer ko Ilan doon mga repeated na yung iba doon, paulit-ulit, saka yung iba mga bago So umabot ng 20,000 in 20 years time kasi 22 years ko ginawa. So ang dami talagang dumaan. Ayun po. So halo-halo yung profession Yung sinasabi ko may general, mayroon general, may senador dati. Ayan, may mga artista din. So ayan po, may mga profession nila. Yun. So next question. May nagtatanong dito, ano ang pinagkaiba ng callboy ngayon at noon at ngayon Kasi yung mga callboy dati, kasi kami yung mga batch na tinatawag nating old school na kailangan tumayo ka pa sa mall para mabenta ka o ma-pick up ka. Pero sa makabagong panahon ngayon, during this millennium, yung Gen Z, nung pandemic kasi, bawal lumabas, bawal tumambay. So nauso yung online date, online Zoom, online messenger video call or Facebook using WhatsApp, Telegram and Viber. So iba sa makabagong panahon at pamamaraan nag-OnlyFans sila yung mga bagong generation ngayon. Through internet, pwede ka nang umorder ng lalaki nagsasayaw o private show for your personal gain or amusement or pleasure. Pwede kang manood sa internet na lang. At least safe pa kasi makipagkita ka, mahawa ka ng COVID o mahawa ka ng sakit o baka ma-hold up ka. Naging trending ngayon yung through online, through internet na. Bihira na yung hookups na nakikita or ay nag-eyeball. So yun ang pinagkaiba kami mga old school. Tumatambay kami sa mall. Yung mga makabagong mga callboy ngayon, through internet na sila kumikilos. Kumikita sila. Pinabayaran sila through Paymaya or GCash, or nagsasend sila sa pera padala. Nagsho-show sila, So naibang culture sa hookups So ayun po. Ayan po. At meron pa isang nagtatanong dito, hintayin lang natin na ba't hindi ka nagtrabaho sa gay bar? Actually, hindi ako nagtrabaho sa gay bar. Kasi ang feeling ko kasi pag sa gay bar ka, parang all out ka na dun. Saka sa gay bar kasi, marami kayo doon nagtatrabaho, mga 20 o 30 na male dancer o entertainer. Paano na lang kung masapawan ka ng iba na malalakas ang appeal, Siyempre kawawa ka, hindi ka makukuha, hindi ka ma-table. So ang mangyayari doon, zero ka, As to sa ginagawa ko na pagtatambay sa mall, particularly sa Isitan, sa Kasali Mall, pag tumambay, easy money kagad meron ka makukuha. So may assurance kagad nakikita ka. So hindi ako pumasok sa gay bar, pero actually nag-aral ako ng macho dancing. Nag-self-study ako ng macho dancing. Nagsasayaw ako sa mga private. Diba, may mga nag-invite sa akin ng bridal shower dance, mga ganon. So, umaattend ako sa ganon. At nag-render ako ng services, sa private. Opo. Ayun. So, mayroon pang isang tanong dito.
masaya ka ba sa ginawa mo dati na pagko-cold boy? Actually, guys, nung una ninenervous ako eh. Ginawa ko siya. Pero sooner or later, pag nasanay ka na at na-expose ka na, so wala ka nang kinatatakutan eh. Ang isa sa mga pinakamagandang nangyari sa buhay ko dito nung nag-cold boy ako, nag-enjoy ako lumabas everyday. Labas ko ng labas, biyahe ako ng biyahe. I go places, nakakarating ako sa Visayas, sa Mindanao, from as far Isabela up to Mindanao narating ko. Bakit? Kasi may mga guest po kasi na i-invite kanila through, dadalhin kanila sa kanila mga home provinces, all expense paid, babayaran ka. So, anong araw kasi ganun eh. Iba kasi takot makita sa motel at takot sila na makita ng mga kamag-anak nila lumalabas. So, dadalhin kanila sa bahay or somewhere else o sa mga home provinces nila. So, nalibot ko yung buong Pilipinas. Exciting ano. Nakarating ako sa mga places na hindi ko napuntahan. Nakakain ako sa mga restaurant na mamahalin na hindi ko napupuntahan kasi mahirap lang kami. Yun, nakasakay ako ng mga sasakyan na wala naman ako sasakyan. I mean, nakapag-travel ako, nakasakay ako ng aeroplano. So lahat yan siguro as part of growing up at na-enjoy ko yung part na yun. No? Hindi ko inalintana yung hassle, stress or karma kasi sabihin natin mali yung ginagawa ng pagko-cold boy. Ano? Na-enjoy ko yun. Yun po. At meron pang isang tanong dito. Ayun. Ano ang mga ipapayo mo sa mga nagbabalak pumasok sa ginawa mo as call boy? Ang may papayo ko lang po sa mga kabataan ngayon na naghihirap at kakapit sa patalim. Pag-isipan niyo pong maigi ngayon na itong pong profession na to ay bukod sa illegal, masama, pwede kang magkasakit, pwede kang may masamang nangyayari sa'yo, huwag niyo na lang pasukin. Bakit? Kasi sa panahon ngayon, nag-evolve ang society, no guys? Mas piliin niyo na lang magtrabaho, paghirapan niyo yung pera kasi yung ganito. Bakit? Sa makabagong panahon ngayon guys, pag ikaw kala mo, hihiga ka lang. Pag may customer ka, hindi. Kung ano yung ginagawa mo, ginagawa sa'yo, gagawin mo din sa kanila. Number one yun. Hindi ka babayaran pag hindi mo ginawa yun. So, ibig sabihin, kung kaya mo silang halikan, kaya mo silang romansahin, kaya mo silang paligayahin, kasi ibang mindset ng ibang mga kabataan, akala nila hihiga ka lang. Ibang mga nauso ngayon na 150, no? Grabe, baksak ang presyo ng lalaki ngayon, 150, 100 na lang. Samantala nung panahon namin, 500 to 1,000. At may mas malalaki pa dong offer. No? Samantala ngayon, 150 na lang. No? I mean, kung kaya mong sumirko, gumiling, nasa sayo yan. Pero sabi ko nga sa'yo, kung iba na ngayon, medyo hindi na maganda ang lalo na yung sex na ginagawa. Hindi mo masisikmura kung ano yung mga ginagawa. Nung araw ginagawa namin yan for the sake of money. Pero ngayon, yung mga bagong papasok ngayon, mahihirapan kayo kasi pasisirpuhin ka lahat gagawin mo, lahat ng posisyon gagawin mo. Kung hindi mo naman talagang ginagawa yan, mapipilitan ka. Hindi ka babayaran. So, I mean, i-condition nyo na yung utak nyo na magtrabaho kasi malinis na pamamaraan. At huwag niyo sanang gayahin yung mga nakikita niyo dyan sa paligid na easy money. Kadalasan pagka easy money, walang kahinat na ng buhay at magiging magulo. Mas maganda, pinaghihirapan po. Ayun po. At maraming salamat po sa mga nakapanood ngayon. Abangan po natin yung second episode po. May pag-uusapan tayo. At sa mga kababayan po natin na nakapanood, pwede niyo po akong subaybayan sa TikTok. Alfred Texon 690. Sa Facebook naman po, Alfred Texon. Makikita nyo yung black t-shirt. No? Kung may mga problema kayo, may katanungan kayo, hindi kayo makatulog sa gabi at kailangan nyo ng kasama o may tanong kayo tungkol sa mga buhay-buhay. Pwede ko kayo entertainin. I-PM nyo po ako sa Alfred Texon sa Facebook. Meron akong YouTube account. Makikita nyo po at sa akin TikTok account po. At maraming salamat po sa sumubaybay at magandang buhay po sa inyo lahat at
Maraming salamat po. Thank you po.